ate. Pagtawag ni Shane sa ate niyang si Samara. Kasalukuyan itong naglalaba ng mga damit nila. Oh, bakit Shane? May problema ba? Tanong naman ni Samara bago ito tumingin sa kanya at ngumiti. Pwede po ba akong manghiram ako ng 100? May ambagan lang po kami ate at medyo malaki. Yung baon ko na lang po sana yung ipang-aambag ko pero kulang po kasi. Pagpapaliwanag niya dahilan para mapangiti si Samara. Ganun ba? Sige mamaya bibigyan kita. Tatapusin ko lang tong mga labahin ko ha? Nakangiting anya kaya naman napatango muna si Shane bago nagsalita. Maraming salamat po ate ha. Pasensya na po't kailangan ko na pa pong manghingi sa inyo. Paghingi niya ng paumanhin. Nahihiya na rin kasi siya sa ate niya sapagkat ito ang bumubuhay sa kanya. 3 years old pa lang si Shane nang iwanan sila ng ama nila para sumakabilang bahay, habang ang ina naman nila ay patay na. Ang isa-isa na lamang ang mayroon sila, kaya naman parehas silang nagsisikap. Si Samara nagsisikap sa trabaho para sa pag-aaral ni Shane, habang si Shane naman ay nagsisikap sa pag-aaral para makapagtapos siya at mabigyan niya ng magandang buhay ang ate niya. Ano ka ba? Magkapatid tayo, no? At saka kailangan na kailangan mo, kaya tutulungan kita. Mag-aral ka ng mabuti ha. Tuparin mo mga pangarap mo. Saad ng dalaga. Opo ate. Anya bago niya tinulungan si Samara na magbanaw. Ate, kapag ako'y naging engineer na sa hinaharap, sisiguraduhin ko pong hindi mo na kailangan magtrabaho. Saad ni Shane, dahilan para mapangiti si Samara. Wag mo munang isipin yan. Basta galingan mo, okay? Anya at tumango naman si Shane. Ipinagpatuloy na nila ang paglalaba dahil maya-maya lang ay papasok na silang dalawa. 7:30 ang pasok nilang dalawa. Si Shane sa senior high school, habang si Samara naman sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho bilang janitress. Sumakay si Samara ng jeep papunta doon, ngunit hanggang sa may tapat lang ng parke ang mababaan ng jeep doon. Kailangan niya pa sana mag-tricycle, pero dahil naibigay na niya sa kapatid ang last money niya, ay nilakad na lang niya ito. Sa kabilang banda naman, ay taas kilay na nakatingin si Cyrus sa mga gamit sa mansyon niya. Sinuri niya ito at nagsuot siya ng white gloves. Nang idikit niya ang kamay niya sa may lamesa at nakita niyang nagkadumi ito, sinamaan niya ng tingin ang maid niya. Akala ko ba naglinis ka na? Bakit ang dumi pa rin ito? Ano linis ang ginawa mo? Linis pa loko. Inis na saad niya bago niya hinubad ang gloves at nag-alcohol. Sir, linis ko po talaga yan ng maayos. Kung gusto niyo po, lilinisin ko na lang po ulit. Hindi na natapos ng may nagsasabihin nang sumigaw si Cyrus. Silence! I don't wanna hear excuses. Pag niyo pinasok ang trabahong to, alam niyo mga rules and regulations dito. What you did is unacceptable, and I don't like it. Sigaw niya dahilan para mapatungo ang mga maid. Oh, come on Cyrus. Ayusin na lang nilang trabaho nila. You don't have to shout to them like that. Fine. It's my fault. Next time, I will make sure that they clean your mansion exactly the way you want it to be. Pakiusap ni Sean, ang kuya ni Cyrus, habang pinakakalma ang kapatid. No, I want a change of maid by tomorrow. Dalit na saad ng binata dahilan para mapabuntong hininga na lang si Sean. Padabog itong umakyat sa may kwarto niya. I'm so sorry for all of this. There's a reason why he's like that. Makikita niyo naman kahit sa pagkain, hindi siya kumakain lalo na't gawa ito lang iba. If you want, I can get you a new job in my mansion. I currently need mates in there. Dahil uwi ng iba pa naming mga kapatid next month. Saad ng binata dahilan para umayos na ang pakiramdam ni Lian at ng mga kasamaan niya. Kailangan kasi nila ng trabaho, kaya naman pilit sila nagmamakaawa kanina sa binata. Sige po, at pasensya na rin po talaga. Hindi naman po namin masisisi si Sir. Dahil alam naman po namin ang nangyari sa kanya. Sinabi po sa amin ni Ma'am Sonia, pero hindi pa rin po namin inayos ang trabaho namin. Pagpapaliwanag nila. Yo, what's up? Nasaan na nga aking gwapong best friend? Napatigil sa pagsasalita si Herson nang makita niyang tahimik ang mga taong nandoon. What happened here? Ang tahimik niyo na para ba nag-lash out na naman sa inyo si Cyrus? Natatawang Anya nang mapansin niyang mukhang ganun nga ang nangyari. Oh, nagalit na naman nga si Cyrus.
Let me guess. May nakita na naman siyang madumi pagkatapos yung maglinis. Tama ko, no? Di na ba kayo nakasanay eh. Alam niyo namang clean freak yung taong yun. Anya, bago siya nag-sanitize ng kamay. Well then, maiwan ko na kayo dyan dahil kailangan ko siyang kausapin. Huling saad ni Herson na bago siya umakyat sa kwarto ng binata. Si Cyrus sa isang clean freak. Ayaw na ayaw niyang mayahawak o lalapit sa kanya na tao, lalo na at hindi naman niya ito ka-close. Wala siyang pinagkakatiwalaan sa mansyon niya, kahit ng mga maid niya ito. Sa pagkain niya ay siya ang nagluluto. Ayaw na ayaw niyang may ibang magluluto para sa kanya. Sa mansyon niya ay may 3 golden rule. Rule number 1, bawal pakailaman ng pagkain niya. Siya ang magluluto ng pagkain niya. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Rule number 2, siguraduhing malinis ang lahat ng mga kasangkapan niya sa mansyon. Ayaw na ayaw niyang makakakita ng dumi doon. At ang pinakahuli, at maraming lumalabag, ito ang rule number 3. Hindi pwedeng magkaroon ng kung anumang nararamdaman sa kanya. No crossing the boundaries means no touching him. Ayaw na ayaw niya nang inahawakan siya, lalo na't hindi naman sila kapamilya ng binata o ka-close. Hi bro! Pagbati ni Herson sa kaibigan bago ito pumasok sa kwarto niya. Don't worry, nag-sanitize na ako. Anya bago siya naupo sa sofa ng binata. Good. Now, bakit ka nandito? Tanong ni Cyrus sa kaibigan habang nagbabasa ito ng libro. Wala naman. Nakamusta ka lang? Ilang araw ka nang absent diba dahil nagkasakit ka? Kailan ka ba makakapasok ulit? Tanong naman ni Herson. I don't know. Maybe tomorrow I will be back. Make sure that my office is clean when I get back there. Who knew how many bacteria is in there right now dahil ilang araw kong absent? Anya, kaya naman natawa na lang si Herson. May nakakatawa ba? At natawa ka? I do know that you know that I'm not joking, right? Taas kilay na tanong ni Cyrus sa kaibigan. Of course, I know it, clean freak. Anyways, malapit ka na mag 30 years old, right? Excited ka na ba? Magte-30 ka na, wala ka pang asawa. Natatawang pangaasar ni Herson dahilan para samaan siya ng tingin ng binata. Ano naman, you're also turning 30 at the end of the year. Pero wala ka pa rin ng mga asawa. We're just the same. Saka ano naman kung wala akong asawa? Iniisip ko pala na magkakaroon ako ng asawang walang pakialam sa kalinisan. Ay kinikilabutan na ako. Alam mo, pwede mo lang maging asawa ay clean freak rin. Pero saan naman ako maghanap ng ganun? Saka ano, we're just the same. Sorry, I have a girlfriend. Napag-iiwanan ka na. Tatanda ka ng binata. Dagdag pa ni Herson sa pangaasar niya sa kaibigan. Well, kung ang kapalaran ay maging matandang binata, tatanggapin ko yun. Hindi ako mag-aasawa nang hindi ko naman gusto o mahal, no? Anya habang si Herson naman ay tawa pa rin ng tawa. Ikis nakakalimutan mo tagapagbana ka bro. The heir of Elvaros. Kaya dapat sa'yo rin manggagaling ang susunod na tagapagmana mo. Kahit anong gawin mo, kailangan mo magkaanak. Alam ko na. Gusto mo ba hanapan ka ng babae? I know a lot of girls. Pag-ibigay suggestions ni Herson, dahilan para mapangiwi naman ang binata. Hell na, Mr. Playboy. Ano ipapakilala mo sa akin? Mga party girls. Na lagi nasa bar at kung sino-sino nakakahalikan. Not in a million years. I want someone innocent with a pure heart. Seryoso nga saan niya. So tingin mo ba may ganyan pa? Siguro meron pang may mga pure heart pero hindi inosente. O kaya naman, inosente pero wala siyang pure heart. Yung dalawang characteristics pa talagang pinagsama mo. Ang hirap makahanap ng ganyan Well, that's my standard. Kaya wala ka na magagawa. If you say so. Pero in case na medyo bumaba yung standard mo, okay na sa party girls sabihin mo lang sa akin at ihahanap kita. Napatigil si Herson sa pagsasalita nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng binata. Cyrus, be ready mamaya 7 p.m. May family gathering ang buong Elvaros family sa main mansion. Hindi pwedeng hindi ka sasama, kaya bawal kang tumanggi. Anya dahilan para mapairap na lang si Cyrus. Kagaya ng sinabi ng kuya niya ay kailangan nandoon siya kahit ayaw niya. Kilalang kilala na kasi siya ng mga kamag-anak niya at sigurado siyang dudumugin na naman siya ng mga ito. Kinagabihan ay nakahanda na si Cyrus at kasalukuyan na siyang on the way sa family gathering na yun. The family is here, everyone. Let us welcome him. Sigaw ng grandfather ni Cyrus na si Seviero dahilan para mapangiwi ang binata. Dahil doon ay dinubog nga si Cyrus ng mga kamag-anak niya
habang binabati-bati. Hawak sila ng hawak sa kamay ni Cyrus at ayaw na ayaw niya ng ganon. Kamusta apo ko? Ilang buwan na lang ay tuluyan ng ikaw ang magiging head ng Alvarez family. Kamusta? May mapapangasawa ka na ba? Tanong ni Xaviero bago niya pinaupo ang binata sa table ng major family, ang buong pamilya ni Cyrus. Wala pa po as of now. Pero sigurado po ako na malapit na. Ayaw lang pong madaliin ang tungkol sa pag-aasawa. Dahil gusto ko, ang babaeng mamahalin ko ang pakakasalan ko. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil masisilayan niyo po magiging tagapagpano ko soon enough. Pagkisinungaling ni Cyrus, sinabi niya lang iyon para hindi na magtanong ng kung ano-ano ang mga kapamilya niya. So how's your business, anak? Maayos na ba? Napapatakbo ba ba na maayos? Tanong naman ng ama ng binata na si Sergio. Of course, Dad. Sugot naman ni Cyrus bago siya uminom ng wine. Well, that's good, anak. I can't wait for you to get married and give us grandchildren. Masayang saad naman ng ina niyang si Sonia habang si Sean ay hindi alam ang gagawin kung tatawa ba o magiging seryoso. Matapos ang ilang minuto ng pag-uusap, ay umalis muna doon si Cyrus upang magpahangin. Medyo nasusuffocate na kasi siya doon, kakatanong ng mga magulang at lolo niya. This day is so draining. Puro sila tanong ng kung ano-ano. Can they leave me at peace? Asawa dun, asawa dito. Paano kung ayoko pa mag-asawa? Inis na saad niya sa sarili niya bago siya nagtungo sa banyo. Sandali siya nagbanyo upang maghugas ng kamay at mag-sanitize dahil kung kani-kanino siya nakipagkamay kanina. Nang lumabas siya, ay nabigla siya nang may makita siyang babae doon. Tila hinihintay siya nito, kaya naman nagtaka ang binata. Akmang lalampasan na niya ito nang hawakan nito ang braso niya. What the hell are you doing? Anong kailangan mo sa akin? Malamig na tanong ni Cyrus sa babaeng iyon bago niya ito tinaasan ng kilay. I'm Rachel, from the Minor family. Well, hindi tayo fully magkamag-anak dahil adopted daughter ako ni Papa Colonel. Pagpapakilala niya dahilan para mapataas ang kilay ng binata. And so what? Tanong nito pabalik sa babae. Oh, so grumpy. Pero no worries, dahil yan na nagustuhan ko sa'yo. Anya, dahilan para mas lalong magtaka si Cyrus dahil kung ano-ano ang pinagsasasabi ng dalagang iyon. Well, I like you kahit na masungit ka. Elaine tried warning me not to go after you dahil pamilya tayo. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Hindi naman tayo magkadugo Kaya, bakit hindi naman? 'Di ba? Mataas na confidence na saan niya dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang binata. I can't believe you, woman. Saka grabing lakas ng loob mo Talking like that to me. Especially seducing me. You've been flaunting your boobs, which is ironic. I'm not interested in you. Kaya huwag mo na subukan. Bigyan mo na naman ng kahihiyan si Mr. Kernan. Kahit adopted child ka lang nila. Pangdiretso niya kay Rachel bago nito pinagpag ang parte ng braso niya na hinahawakan nito. Pagkatapos nun ay nag-alcohol siya bago siya umalis doon. Muli siyang gumulik sa table upang bumalik sa pagkain. Pero kaagad namang naglapitan sa kanya ang mga kapatid ng daddy niya. Cyrus, you're growing fine. Baka naghahanap ka na ng mapapangasawa. May kaibigan ako na maganda yung anak. She's also a model. Saad ng tita Laura niya dahilan para mapabuntong hininga ang binata. Nanatili pa siya doon ng ilang minuto bago siya nagpaalam sa mga magulang niya na uuwi na dahil may trabaho pa siya kinabukasan. Being an heir is a drug, right? Tanong sila ng tanong sa'yo tapos ang taas pa ng expectations nila. Mabuti na lang talaga hindi akong tagapagmana ng pamilya namin. Pero nakakapagdaka sa inyo dahil bunso ang tagapagmana while sa amin ay panganay. Saad ni Herson habang nagmamaneho siya. Sa kanya na nagpasundo ang binata dahil wala siyang dalang kotse. Kanina lang ay nagpahatid lang din siya dahil ang bago niyang kotse ay bukas niya pa makukuha. Sinabi mo pa. Kahit nga ako nagtataka Si Kuya Sean dapat ang heir ng pamilya namin. Tsaka hindi ko to ginusto, no? As of now, I just wanted to clean myself and sleep. Naubos na social energy ko kakatanong nila kanina. And guess what? May babaeng humarang pa sa akin. She even tried seducing me saying na hindi naman daw kami magkadugo. Kaya pwede daw kami. Like, iyo. Hell no. Di ako mapatol sa kagaya niya. Pagkukwento ni Cyrus sa nangyari kanina. Ramdam na ramdam ang inis na nararamdaman
habang nagkukwento ito. Well, wala ka namang magagawa. Pero that girl have a lot of confidence talking to you like that and even seducing you. Iba talagang agapuan mo. Mana ka sa akin. Anya dahilan para matawa naman ng binata bago siya sumandal at nagbukas ng cellphone. Now I'm wondering, ano kayang ginagawa ng future wife mo? Dagdag pa ni Herson habang patuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Maybe busy falling in love with the wrong person. Sabi ni Cyrus habang ang tingin niya ay nakafocus sa cellphone niya. Maybe. Anya bago ito tumawa. Ilang minuto pang nakalipas bago sila tuluyang nakarating sa mansyon ng binata. Samantala, kasalukuyang nasa school ni Shane si Samara dahil card viewing nito ngayon. Nauna nang umuwi si Shane sapagkat may practice pa sila ng sayaw. Na late ang pagpunta doon si Samara, kaya naman sila na lang ng teacher ni Shane ang nandoon. Pasensya na po, Ma'am Rosales. Gumakas na po ako ngayong lunch break sa trabaho ko, kaya na-late po ako. Paghingi ng paumanhin ni Samara habang pumipirma siya sa card ng kapatid. Okay lang po, Miss Samara. Nakikita niyo po ba ang grade ni Shane? Puro line of 9 lahat at siya ang nangunguna dito sa klase. Ito nga pala yung certificate at medal niya na hindi niya nakuha kanina. Anya bago niya inabot sa dalaga ang mga awards nito. Hindi po ba talaga sasama si Shane sa field trip next month? Kasi kung hindi po siya, siya lang ang hindi kasama. Tanong ni Ma'am Rosales, dahilan para magtaka si Samara. Field trip? Teka, parang wala pong sinasabi si Shane sa akin patungkol dyan. Nagtatakang Anya. Ha? Pero nabigay po ako ng forma. Eto po, sinabi ko po sa kanila na ipakita sa guardian nila. Kung hindi sasali, i-checkan po ito na hindi tapos pipirman. Kaya pala wala siyang maisauli sa akin dahil hindi niya ipinapaalam sa iyo. Sabi ni Ma'am Rosales, dahilan para mapatungo ang dalaga. Inaalala niya mga gastusin niya sa bahay. Kaya siguro, hindi niya pinakita sa akin. Pwede po ba akong humingi ng form at pipirmahan ko po mamaya sa bahay? Papapirmahan ko na rin sa kanya mamaya. Gagawin ko po ng paraan para makasama siya. Dahil minsan lang naman ang field trip na yan. Saad naman ang dalaga, kaya binigyan siya ulit ni Ma'am Rosales ng form. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa akin, Ma'am Rosales. Kahit late ako, mauna na po at pabalik pa ako sa trabaho. Anya bago siya nagpaalam at bumalik na siya sa trabaho. Kaagad na dumiretso si Samara sa isang room kung saan nagpapahinga at kumakain ng mga janitor. At naabutan niya namang nandoon pa ang mga katrabaho niya. Kuya Jaime, di ba inilok mo ko na mag-night shift kapalit mo dahil aalis ka sa mga susunod na araw? Tanong ni Samara. Oh, bakit? Kailangan ko kasing umuwi sa probinsya at may sakit si inang. Paliwanag nito habang nagsasandok siya ng kanin. Tatanggapin ko na po yung alok nyo. Willing ako mag-overtime dahil may field trip pala yung kapatid ko. Alam kong gusto niyang sumama, pero hindi niya sinasabi sa akin dahil ayaw niyang dumagdag sa gastos namin. Saad naman ni Samara. Ang bait naman niyang kapatid mo, Samara. Mabuti ka pa inaalala ng kapatid mo. Yung kapatid ko, aba, nagkakabili pa ng bagong cellphone. Pagreklamo ni Dayan habang nagtitimpla ito ng juice. Pasensya nga pala, hindi ako nakatulong sa pagluluto. Anya bago siya umupo at nagpahinga dahil sa pagod. Okay lang, ano ka ba? Ikaw nga palagi nagluluto ng ulam nung nakaraan eh. O siya, maupo ka lang dyan at patapos na rin itong ulam. Kailangan na natin kumain at babalik pa tayo agad sa trabaho. Saad ni Kuya Jaime na nagpangiti naman sa dalaga. Kahit mahirap at nakakapagod ang trabaho niya, ay masaya at na-enjoy niya naman ito dahil mababait ang mga katrabaho niya. Kinagabihan ay late na siyang nakauwi sa bahay nila. Kinausap pa kasi sila ng manager ng kumpanya patungkol sa trabaho nila. Pagod na pagod siyang umuwi doon at naabutan naman niya ang kapatid na nagluluto ng ulam. Ate, nandiyan ka na po pala. Medyo late ka na po nakauwi kaya naman napagpasyahan ko pong magluto na po. Nagbigay po ng manok si Aling Lisa kanina dahil tinulungan ko po siya magbuhat ng mga dala niya. Tapos, nagbigay naman po ng gulay si Mang Kanor kaya sumakto nagluto po ako ng tinola. Nakangiting pagsalubong sa kanya ni Shane. Pasensya na, medyo nalita ko ha. Nga pala, ito yung mga certificate mo at award kanina na hindi mo nakuha. Anya, kaya naman napuna si Shane ng kamay at kinuha niya ang mga certificate niya. Eto nga pala, pirmahan mo na rin at ipasa mo bukas.
Napirmahan ko na yan kaya pirma mo na lang ang kulang. Saad ni Samara bago niya ito iniabot kay Shane. Nabigla naman ang kapatid na mapagtanto niya kung ano ito. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin tungkol dyan? Tanong ni Samara, dahilan para mamuo ang luha sa mga mata ni Shane at napatungo siya. Ayoko na po sanang dumagdag pa sa mga gastusin natin dito sa bahay eh. Kaya hindi ko po sinabi sa inyo. Saka, okay lang naman po talaga sa akin na hindi sumama. Alam kong gusto mong sumama at hindi mo kailangang itago sa akin yan. At saka kaya ko naman, Shane. Ilang overtime lang naman yan, mababayaran ko yung field trip mo. At nabibigyan pa kita ng pocket money mo. Magkapatid tayo, 'di ba? Dapat sinasabi mo sa akin ang lahat. Pangatwiran ni Samara bago niya pinanasan ng luha ng kapatid at niyakap. Kaya ko naman, kaya sasama ka sa field trip na yan. Hindi ko na nga yan naranasan, kaya gusto kong ikaw naman ang makaranas. Anya at tumango na lang si Shane bago niya pinirmahan yung form. May ilang linggo pa ako para makapag-ipon ng pera para dyan. Tara, kumain na tayo para makapagpahinga na rin tayo parehas. Pag-aaya ni Samara, kaya naman naganda na sila ng pagkain at kumain na silang dalawa. Kahit ako nang mawalan, kahit ako nang maggulang, makita ko lang ang mga ngiti mo ay sapat na para magpatuloy ako sa hamon ng buhay. Nakangiting Anya sa sarili habang pinagmamasdan niya ang kapatid na masayang nagkukwento. Makalipas ng ilang araw ay patuloy ang pag-overtime ni Samara sa kumpanya. Araw-araw siyang pumapasok ng 7:30 ng umaga at alas 12 naman ng madaling araw siya nakakauwi. Dahil doon ay kulang palagi ang tulog at pahinga ng dalaga. Samara, linisin mo yung opisina ni Mr. Alvaros mamaya. May meeting kasi siya ngayon at baka mamaya mga 11 PM ay umuwi siya. Para kunin yung ibang gamit niya. Paalala sa kanya ni Herson, kaya naman tumango na lang siya. Itong unang beses na maglilinis ka ng opisina niya, di ba? May pagka-clean freak yun Kaya kung pwede, naglisin mo yung sobra-sobra. Yung tipong walang kakapit na alikabok sa white gloves niya kapag pinahid niyo sa mga lamesa at upuan dito. Pakiusap ni Herson. Noted po dyan, sir. Ako na pong bahala. Saad naman ang dalaga nang abutan siya ni Herson ng take-out na pagkain. Hindi masarap ang tinda ngayon sa kantin kaya yan lang kainin mo. In exchange, bonggahan mong linis sa opisina ng boss natin. Lalo na sa table niya. Sige mauna na ako. Baka hinahanap na ako nun Pagpapaalam ni Herson bago siya umalis doon. Mainit-init pa yung take-out at kasalukuyang alas 8 pa lang ng gabi. Kaya naman nagtungo muna si Samara sa kwarto nilang mga janitor upang kumain. Sayang, ang sasarap pa naman ng mga pagkain to. Kung nandito lang sana si Diane, matitikman niya to. Anya habang patuloy siya sa pagkain. Halos kalahating oras siyang kumain at nang matapos na siya ay nagpahinga siya saglit. Nakapaglinis na siya ng mga dapat niyang linisin, maliban na lang sa opisina ng pinaka-CEO. Maya-maya lang ay napagpasyahan niya na ring maglinis doon. Ang laki naman dito. Opisina lang talaga to. Parang buong bahay na namin ni Shane to Nakangusong Anya bago siya nagsimulang magwalis doon. Walis dito, walis doon, punas doon, punas dito. Yan ang mga ginagawa ng dalaga. Sinisigurado niyang malinis ang mga lamesa doon at iba pang mga gamit kagaya ng paalala sa kanya ni Herson bago siya mag-mop. Finally, tapos na. Anya sa sarili nang bigla siyang mapahikab. Dahil sa pagod ay nakakaramdam na siya lalo ng antok at bukod doon ay sobrang lamig sa opisina ng CEO. Tumingin siya sa orasan at doon niya nakitang 9:30 PM pa lang. Nakakaantok naman. Hindi pa naman babalik si Sir Alvaros, di ba? Mamaya pa siya babalik mga 11 PM ayon kay Sir Herson. Baka iblip nga sandali mga 5 minutes lang. Gawin ko na palang 10 minutes. Anya bago sinet up yung alarm at nahiga sa kamay sofa. Nilinisin at tapagpagin ko na lang ulit ito mamaya pag-iising ko. Anya bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Lingid sa kaalaman niya na naka-silent mode yung cellphone niya. Kaya naman hindi tumunog ang cellphone niya kahit na may alarm ito. It's already 5 AM bro. Akala ko ba hanggang 11 PM lang ang meeting mo? Wala na tayong itutulog nito. Dahil mamayang 8 AM lang ay may panibago ka agad na meeting. Pagreklamo ni Herson habang nagmamaneho siya. Kasalukuyan silang pabalik sa kumpanya. May magagawa ka pa ba? Kahit ako hindi ko maintindihan kung bakit napakamadaldal ni Mr. Suarez Kanina pa dapat ako nakauwi. Pero inaya niya pa akong kumain ng kumain.
Call my butler later. At padalhan mo ako ng change of clothes. Okay, okay. Yan na lang ang naisagot ni Herson bago sila nakarating sa may kumpanya. I'll go get myself some coffee dyan sa square box. Gusto mo rin ba? Tanong ni Herson nang makababa sila sa kotse. No, I will just make myself black coffee in my office. Pagtanggi ni Cyrus dahilan para mapangiwi ang kaibigan. Akala ko pa naman di ka natatanggi. Malinis kayo mga coffee and pastries sa square box. You're missing out, dude. Anya bago inilabas ang stamp card niya sa square box. I don't care. Mauna na ako sa taas. At magpapahinga ako sandali bago ako bumalik sa mansyon ko. Anya bago siya pumasok sa kumpanya habang si Herson naman ay napabili ng kape. Good evening po, sir. Pagbati sa kanya ng mga employees doon. Pauwi na kayo. Mag-ingat kayo. Anya dahilan para mapangiti ang mga empleyado niya. Masungit at palaging nakaseryoso kung titingnan si Cyrus. Pero bukal pa rin talaga ang puso niya as long as hindi siya hawakan o iinisin ng mga makakausap niya. I do hope nalinis sa maayos ang opisina ko. Dahil kung hindi, I may have to fire another employee. Anya nang biglang maalala ang sinabi ni Sean. You can't keep firing someone dahil lang sa hindi perfect ang pagkakalinis niya sa opisina mo. No one is perfect, Cyrus, so be considerate. Yan ang sinabi noon ni Sean dahilan para mapairap ang binata. Binuksan niya ang pinto ng opisina niya at pumasok doon. Nabigla siya nang makita niyang may natutulog sa sofa niya. Who the hell is this woman? Ang lakas ng loob niya matulog sa opisina ko. Inis na Anya at ang mangigisingin na niya ito nang mapansin niyang malinis ang paligid. Sinuot niya yung gloves niya at nang ipahid niya ito sa mga gamit at lamesa doon ay wala itong nakolektang dumi. Dahil doon ay napangiti si Cyrus bago siya naupo sa may sofa kaharap ng kanahihigaan ng dalaga. Umiba ng higa ang dalaga dahil umunat-unat pa ito kaya naman nakilala niya siya ng binata. Samara Luis Santos. I know this woman. She's one of the janitresses here in my company. Anya sa sarili. Halos kalahating oras niyang pinagmamasdan si Samara nang biglang may pumasok sa pinto ng opisina niya. Master Cyrus, ito na po yung damit niyo na pinapadala ni Sir Herson. Dagdag ni Aaron na makapasok siya doon. Thank you. Palagay na lang dun sa lamesa ko. Utos niya habang ang tingin niya ay nakapokus pa rin sa dalaga. Sino po yung babaeng yan? Tanong ni Aaron dahilan para mapangiti si Cyrus. Janitress dito. Napagod siya kaya nakatulog dito. Sagot niya sa tanong nito. Umalis na rin kaagad ang butler niyang iyon kaya naman silang dalawa na lang ang naiwan. Napagpasyahan na ni Cyrus na maligo kaya naman hinayaan niya muna doon si Samara. Mag-aalas 7 na at lahat, ngunit ang dalaga ay tulog pa rin. Ligo na si Cyrus at nakapagbihis na nang dumating si Herson. Sorry, I'm a little late, bro. Umuwi muna kasi ako sa amin para magpalit dahil may meeting tayo mamaya, di ba? Anak ng kalabaw, bakit nandito si Samara? Gulat na tanong ni Herson nang samaan siya ng tingin ni Cyrus. Tsaka bakit hindi mo binubuksan ang mga kortina mo? Napakadilim naman dito. Dagdag pa ni Herson nang senyasan siya ng binata na huwag itong maingay. Ang ingay mo naman. Nakita mo may natutulog, di ba? Be respectful, Herson. Anya, dahilan para mapakabit-balikat na lang si Herson. Fine. I will just enjoy my coffee din sa kabilang sofa. Saat nito nang biglang magising si Samara. Oh, madalim pa. Sakto nagising ako. Pero bakit parang hindi tumunog yung alarm ko? Ah! Sino ka? Tanong ni Samara pero tinaasan lang siya ng kilay ni Cyrus. Ay sir, kayo po pala yan. Naku, pasensya na po nakatulog ako dito sa opisina ninyo. Lilinisin ko na lang po. Bigla na out of balance si Samara nang pilitin niyang tumayo. Kaya naman iniupo siya ng maayos ni Cyrus. Nalinis mo na yung opisina ko, di ba? Ano pang lilinisin mo? Tanong ng binata. Kay Samara, nakasalukuyang hindi makatingin sa kanyang mga mata. Sorry po. Paghingi ng tawad ni Samara. Mag-e-expect na sisigawan siya nito at papagalitan pero bumuntong hininga lang si Cyrus. Just go home and sleep. Magpahinga ka at mukhang bibigay ng katawan mo. Kahit mga tanghali ka na bumalik mamaya. Anya kaya naman napatingin sa kanya ang dalaga. Maraming salamat po sir. Mauna na po at baka wala pong baon yung kapatid ko. Pagkapaalam niya bago ito lumabas sa opisina ng binata. Just go home and sleep. Ano yun? Bait-baitan.
Kailan ka pa naging mabait, bro? Tsaka akala ko ba, ayaw mo nang maibang umuupo sa sofa mo. Bukod doon ikaw pa mismong humawak sa kanya. Akala ko ba ayaw mo nang ganun? Taas kilay na tanong ni Herson habang umiinom siya ng kape. She's clearly tired, Herson. What do you expect me to do? Kailangan namang sigawan ko siya, ikita mong kulang na kulang sa tulog yung tao. Saka natumba na siya sa harapan ko. Hindi ko ba siya tutulungan? Pangangatwiran ni Cyrus bago siya sumandal sa sofa. Dami mong dahilan, bro. Yan na ba yung tinatawag na the only exception? Sa bagay, okay naman si Samara. Mukhang innocent siya na may pure heart. Gusto mo ba, ireto kita sa kanya? Pang-aasar ni Herson sa kanya. Shut up, person. Dami mong sinasabi. Siguraduhin mong kumpleto lahat ng mga paperworks na kailangan sa meeting mamaya, ah. Anya bago siya nagtungo sa coffee maker niya. Guys, sana all na lang talaga may the only exception. Aray! Bro naman, ang sakit nun, ah. Napasigaw na lang si Herson nang batuhin siya ni Cyrus ng libro. Whatever. Inis na saad ni Cyrus bago niya inirapan ng kaibigan. Simula noon ay parang naging madalas na ang interaksyon ni Samara at Cyrus. Halos ilang beses silang nagkakasalubong kada araw. Pilit na umiiwas si Samara dahil nahihiya siya sa nagawa niya. Dahil doon ay kapag inaantok na siya, dumediretso na siya roon sa room nila para sa mga janitor at doon siya natutulog. Akala nila hindi na muli sila magkakaroon ng ganong interaction na may hindi inaasahang nangyari. Napag-utusan si Samara na linisin ang storage room kaya naman pumunta siya doon. Maayos na nalinis ni Samara ang bawat gilid noon para masiguradong walang natitirang alikabok. Habang si Cyrus naman ay may kailangang kuhanin doon kaya naman pumunta rin ito doon. Kayo po pala yan, sir. May kailangan po ba kayo dito? Gulat na tanong ni Samara nang pumasok doon ang binata. Yeah, I need to get the files from 3 years ago. The contract between EIV Company and you company. Saan niya at nginitian naman siya ng dalaga. Ganun po ba? Ako na po maghahanap. Baka po madumihan kayo. Anya kaya hinayaan na lamang siya ng binata. Halos ilang minuto naghahanap si Samara doon hanggang sa nakita niya na ito. Sir, nakita ko na po yung pinapahanap niyo. Atching! Bigla namang napahatching ang dalaga dahil maalikabok na pala yung mga papeles sa loob ng storage box na yun. Bless you. Nakangiting saan ni Cyrus bago niya iniabot sa dalaga ang panyo niya. Lingid sa kaalaman nilang dalawa, na pinagmamasdan na pala sila ni Sean at Herson mula sa labas gamit ang CCTV camera na konektado sa cellphone ni Herson. Nakita mo ba, Kuya Sean? Pinahiram pa ng panyo. Hindi ba yung malayan? Hindi naman ganyan yung tropa ko sa atin, di ba? Bakit parang may the only exception siya? Pagpapaliwanag ni Herson sa nangyayari, dahilan parang mapangisi si Sean. Kasalukuyang 9:00 na ng gabi, kaya wala nang masyadong mga tao doon. We'll observe them until tomorrow. Nakangising Anya bago niya dahan-dahang isinara ang pinto at nilock mula sa labas. Seryoso ko ba dyan, Kuya Sean? Hindi kaya magalit sa atin si Cyrus dahil dyan sa balak mo? Wala namang magagawa yan siya. Kaya hayaan mo na lang. Tara, doon tayo sa opisina niya. At panoorin natin ang gagawin nila. Pag-aaya ni Sean, kaya naman sumunod na lang si Herson. Matapos makuha ni Cyrus ang kailangan niyang mga dokumento, ay papaalis na sana siya. Nang bigla niyang mapagtanto na nakalak yung pinto. Oh no. Anya sa sarili, habang pinipilit niya itong buksan. Pilit niya itong itinutulak at kinakalampag, pero wala. Ayaw bumukas ng pinto kahit anong pilit niya. Sir, may problema po ba? Tanong ni Samara, dahilan para mapatingin sa kanya ang binata. Nakalak yung pinto. Anya dahilan para manlaki ang mga mata ng dalaga. Kaagad niyang sinubukan na buksan ang pinto at napagtanto nga niyang nakalak nga ito. Pilit nilang itong kinakalampag pero wala, ayaw bumukas. Bubuksan na papadaan. Dahil naririnig sila nito nang pigilan siya ni Sean. Kuya Guard, kilala mo ako, di ba? Huwag mo nang kalalahanin yung mga nalak doon. Ako nang bahala sa kanila. Sa ibang floor ka na lang mag-check, okay? Pakiusap ni Sean at tumango na lang ito bago siya pumunta sa 5th floor. Halos ilang oras na nagsisigaw si Samara at Cyrus pero wala talagang sumasagot doon. Oh God, bakit tayo nang kulong dito? I swear kapag talaga nalaman ko na sadya ang pagkakakulong natin dito, malalagot talaga sa akin yung tao na yun.
Inis na Anya bago siya nakapamewang na sumandal sa pader. Pasensya na po sir, kung nakulong kayo kasama ko. Sigurado naman po ako na bukas na may magbubukas na niyan. Dahil may makakarinig na sa atin kapag sumigaw tayo. I hope so. Hindi ako sanay na manatili sa ganitong klase ng lugar. Masyadong masikip. Feeling ko, maubusan ako ng hininga. Anya bago napakamot sa ulo. Halos kalahating oras na walang umiimik sa kanila. Dahilan para maboard ang dalaga. Kinapalan na niya ang mukha niya para magtanong sa binata. Sir, may mga kapatid po ba kayo? Tanong niya. Oh, I have 3 siblings. Si Kuya Sean ang panganay. Pangalawa si Kuya Stanley. Ikatlo si Ate Sarah. At ako naman ang bunso. Sagot niya sa tanong ni Samara. Share ko po lang ito pero meron rin akong kapatid. Isa nga lang pero kahit na ganun masaya. Anya. Oh, that's great. Where's your parents? Tanong naman ni Cyrus. Wala na po kaming mga magulang Bata pa lang si Shane. Ako na yung nag-aalaga sa kanya. Basically, ako na po yung nagpalaki sa kanya. Pagkukwento ng dalaga sa buhay niya. That's kind of hard. Saad naman ni Cyrus. Opo, pero nangyari na po Iba na lang pong pag-usapan natin. Best friend po ba si Sir Herson? Pag-iiba ng dalaga sa usapan. Tanong ni Samara, sagot ni Cyrus. Minsan naman ay maligtad kung ano-ano ang kinukwento ni Samara sa kanya. Napapangiti naman ang binata dahil sa kakulitan at kadaldalan ni Samara. Kahit siya ay nagtaka dahil first time niyang ngumiti ng ganoon. Habang lumalalim ang gabi ay nakakaramdam na sila ng antok. Napagod na rin ang mga bibig nila kakasalita. Nakatulog silang dalawa na magkasandalan sa isa't isa. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging close na sila sa isa't isa. Kapag wala silang ginagawa ay pinapupunta ni Cyrus ang dalaga sa opisina niya upang makipagkwentuhan. Dahil doon ay mas lalo nilang nakilala ang isa't isa at napapalapit sila sa isa't isa. Kasulukuyang tanghali na ngayon, nang i-message ni Cyrus ang dalaga na pumunta sa opisina niya. Hi Cyrus! Pagbati ni Samara sa kanya bago ito pumasok. Oh, may dala kang baon ngayon. Wala, hindi galing sa kantin ng pagkain mo. Gulat na tanong ni Cyrus sa kanya. Nakakasawa na rin kasi yung tinda sa kantin Tsaka, hindi naman sa pagmamayabang. Pero mas masarap pa ako magluto doon sa nagluluto sa pagkain sa kantin natin Anya na nagpangiti sa binata. Ano ba yung dala mong pagkain? Tanong ni Cyrus nang inalabas ni Samara ang baon niya. Charan! Adobong manok na may itlog at patatas. Favorite ng kapatid ko kaya naman itong niluto ko. Ikaw ba? Anong ulam mo? Tanong ng dalaga sa kanya. No, I'm not eating rice. Salad lang ang kinakain ko. Anya dahilan para hindi makapaniwalang mapatingin sa kanya si Samara. Salad na naman. Ilang araw nang ganyan ang kinakain mo Hindi ka ba magkakasakit niyan? Nag-aalala ang tanong ni Samara sa kanya. Well, you see, I don't eat someone else's cooking kaya... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang ipagsantok siya ni Samara ng kanin at ulam sa pinggan na dala nito. Tikman mo yan, sir. Masarap yan. Ako nagluto niyan. Pamimilit ni Samara, dahilan para mapatigil ang binata. Kagaya kasi ng sinabi niya, ay hindi siya kumakain ng luto ng iba. Kaya naman palaging siya ang nagluluto ng pagkain niya. Ay, huwag po kayo mag-alala, sir, dahil malinis po yan. Hinugasan ko po lahat ng recados niya ng maayos. Tapos, yung baonan at saka pinggan ko naman po hinugasan at minanlawan ko rin po ng maayos. Anya, kaya naman napalunok na lang ang binata. Kitang-kita niya sa mukha ng dalaga ang pagka-excite at saya, kaya naman wala na siyang nagawa. Sumubo siya ng pagkain na yon at tinikman niya ito. Masarap to. Ano ang tawag sa ulam na to? Chicken adobo. Pagkumplemento ng binata sa luto niya. Hindi na naisip pa ng binata ang dahilan kung bakit hindi siya kumakain ng luto ng iba at kumain na siya ng inihain sa kanya ng dalaga. I love your cooking, Samara. I wish I could eat this always. Anya na nagpangiti sa dalaga. Aba, kung ganyan ba naman yung marinig ko, gaganahan ako magluto araw-araw ng ulam. Saad naman ng dalaga na nagpakinang sa mata ni Cyrus. Halos ilang taon na rin kasi siyang hindi nakakakain ng maayos. Dahil kapag hindi siya nakakapagluto, ay hindi siya nakakakain. Talaga ba?
I would gladly compliment your cooking every day. Kung araw-araw ka namang matitikman yun. Dahil doon ay sinandukan ulit siya ng dalaga. Sayang, hindi natin matitira si Sir Herson ng pagkain. Mukhang napasarap po kasi yung kain mo eh. Natatawang saad ni Samara bago niya ipinagsalin din ng juice si Cyrus. Kaya mo na yun. At narinig ko kanina, nadalan siya ng girlfriend niya ng pagkain. Hindi na natapos ni Cyrus ang sasabihin niya nang bumukas ang pinto. I'm back, guys. Sorry. Natagalan at hinintay ko pa yung girlfriend ko na dumating eh. Teka, bakit dumakain na kayo kagad? Akala ko ba hintayin niyo ako? Nakangusang saad ni Herson nang mapatingin siya kay Cyrus. Sorry. Kanina pa akong gutom kaya inayaw ko na si Samara na kumain. Sagot nito bago siya napatingin sa kinakain ni Samara at Cyrus. Ano yan? Tanong ni Herson sa kanila. Ito ba? Luto ko yan. Adobo na may itlog at patatas. Titirhan sana kita pero mukhang nagustuhan ni Sir eh. Kaya next time na lang. Don't worry po. Dadagdagan ko na lang po next time yung luto ko para matikman niyo po. Saad ng dalaga habang si Herson naman ay nakatitig lang sa kaibigan niya. Biglang napansin ni Samara na kakaiba ang reaksyon ni Herson kaya naman nagtanong ito. Bakit po sir? Tanong niya. Kaagad namang pinanlakihan ni Cyrus ng mata si Herson na para bang may pinapahiwatig siya. Kaya naman iniba na ni Herson ang usapan. Wala naman. Tara, kumain na tayo. Excited na akong tikman ng niluto ng girlfriend ko eh. Saad ni Herson bago nila ay pinagpatuloy ang pagkain. Sa bawat paglipas ng oras ay palaging ganoon ang nangyayari. Mas lalong napapalapit sa isa't isa si Cyrus at Samara. Bukod doon, ay palagi rin kinakain ni Cyrus ang niluluto ng dalaga para sa kanya. Kasalukuyang linggo ngayon at nasa mansyon ni Cyrus ang dalaga. Doon kasi sila makikita ni Cyrus at Herson pati na rin ang girlfriend nito. Kasalukuyang naliligo pa ang binata kaya naman solo lang sa may ibaba si Samara. You're Samara, right? Tanong ni Sean na kasalukuyang kakarating lang. Opo, ako nga po yun. Sir Sean po, di ba? Kayo po yung kuya ni Sir Cyrus? Tanong naman pabalik ni Samara. Oh, ako nga yun. Well, may napapansin lang ako. Anya dahilan para magtaka ang binata. Ano po yun? Tanong naman ni Samara. Parang nagiging malapit na kayo ng kapatid ko sa isa't isa. Anya dahilan para biglang kabahan ang dalaga. Doon niya naalala yung sinasabi ng mga kontrabida sa babaeng bida kapag napapalapit na ito sa lalaking bida sa palabas. Bakit po? Bawal po ba? Gusto niyo po ba akong layuan ko si Sir Cyrus? Malungkot na tanong ni Samara bago siya napayuko. Ano ka ba? Siyempre hindi no. Masaya ng kapatid ko. Siyempre hindi na ako kontra doon. Bukod doon, wala namang rason para kontrahin ko ang pagiging magkaibigan nyo. Pero ang tanong, magkaibigan lang ba talaga? Tanong ni Sean dahilan para mamula si Samara. Ano pong ibig niyo sabihin? Namumula at nauutal na saad ng dalaga bago siya napaiwas ng tingin. Alam mo kung ano pinapahiwatig ko, Samara. Tsaka, alangan naman magkaibigan lang kayo ng kapatid ko eh. Kinakain niya nga yung niluluto mo eh. Anya, kaya naman nagtaka si Samara. Bakit? Hindi po ba kumakain si Sir ng luto ng iba? Tanong naman ni Samara. Well, oo. Hindi siya kumakain ng luto ng iba. Kahit luto naming kapamilya niya o kahit ng mga kaibigan niya katulad ni Herson. I guess mas okay kung kukwento ko na rin sa yung dahilan kung bakit. Saad ni Sean bago niya tiningnan ang malaking picture ni Cyrus nung binata pa siya. Hindi talaga clean freak noon si Cyrus. Para lang siyang katulad natin na okay lang madumihan. Dahil pwede namang maglinis at maligo. Pero kasi dumating yung araw na nagpabago sa lahat. Si Cyrus lang ang naiwan doon sa mansyon. Siguro mga nasa 15 years old na siya noon. Nang umamin sa kanya yung anak ng isa sa mga maid ng mansyon namin. At syempre, dahil wala siyang gusto dun sa dalaga, tinanggihan niya ito. Sinabihan niyang hindi niya ito gusto. Pagkukwento ni Sean habang ang dalaga naman ay taimtim na nakikinig sa kanya. Nagalit ata yung babae. At nung nagluluto na yung ina niya, ay may inilagay siyang nakakalaso dun sa pagkain ni Sir Cyrus mo. Sobra-sobrang hirap na pinagdaanan noon ni Cyrus. Dahil hindi lang siya niya ang sumasakit sa kanya. Halos kalahating taon siyang na-ospital.
Dahil may parte ng organ niya ang naapektuhan ng lasa na yun. Hirap na hirap siya magpagaling, kaya naman nawala na siya ng tiwala sa lahat. Di na siya kumakain ng luto ng kahit na sino. Kahit nga luto ni ma'am, hindi niya na tinitikman eh. Wala naman silang nagawa dahil naiintindihan nila ang trauma na sinapit ng kapatid ko. Bukod doon, naapektuhan rin siya at naging clean freak. Ayaw na ayaw niya na madumi. Baka dahil magkadumi ang pagkain niya at muli siyang malason at maospital. Pagpapaliwanag ni Sean ng tunay na nangyari sa binata. Grabe po pala yun nangyari kay sir. Pero paano niyo po nalaman na yung batang babae na yun yung may gawa ng pagkalaso ni sir? Tanong naman ni Samara. Nakita namin sa CCTV camera. Dahil sa ginawa niya, natanggal ang mama niya sa trabaho. Hindi ko alam kung ano pang ibang ginawa nila ng mga mandad sa kanila. Dahil ang focus ko nun ang pag-aalaga kay Cyrus. You know, seeing him in pain is more painful than getting hit by a car. Pagsagot niya sa tanong ni Samara, dahil doon ay bigla siyang na-guilty dahil pinilit niya si Cyrus na kumain noon dahil hindi niya alam ang tunay na nangyari. I'm sorry po. Pinilit ko po siyang kumain noon without knowing na may trauma pala siya doon. Paghingi ng tawad ni Samara bago siya yumuko. I guess it's okay. Nakakatuwa nga dahil mukhang naibalik mo ang tiwala ni Cyrus sa ganyan eh. Nag-aalala na rin kasi ako eh. Dahil baka manghina na siya. Minsan na lang kasi siya nakakakain. Kapag may oras siya magluto. Most of the time busy siya, di ba? Kaya hindi siya nakakakain. That's why I'm thankful na dumating ka sa buhay ni Cyrus. At boto na rin ako sa iyo in case na ikaw ang mapangasawa niya soon. Pang-aasar niya sa dalaga dahilan para mamula ito. Sa tingin ko po, hindi po ako karapat-dapat para kay sir. Hindi naman po kasi ako maganda. At bukod pa dun, magkaibang estado namin sa buhay. Anya dahilan para matawa ng sarkastiko si Sean. Hindi na uso yan sa panahon ngayon, Samara. Kung mahal niyong isa't isa, wala na silang magagawa. Saka di na kami magreklamo kapag na-inlove yung kapatid ko sa'yo. Napakamapili niyan sa babae. Anya dahilan para matawa silang dalawa. Habang nag-uusap sila, ay sakto namang pababaan ang binata mula sa second floor. Biglang naningkit ang kanyang mga mata nang makita niyang magkausap si Samara at ang kuya niya. Kuya, what are you doing here? Taas kilay na tanong nito sa kapatid bago siya bumaba. Wala naman. Nag-uusap lang kami ni Samara. Anyways, ito nga pala yung documents sa pinapahanap mo. Dinala ko dito para ibigay sa'yo. Anya bago niya iniabot kay Cyrus ang mga papeles bago umalis. Thank you, kuya. Pagpapasalamat niya bago siya tumingin sa dalaga. Well then, mauna na ako. Nagpupuntahan pa kami ng girlfriend ko eh. Mag-ingat kayo sa pupuntahan ninyo. Pagpapaalam ni Sean bago siya umalis doon. So, tara na. Pag-aaya naman ni Cyrus. Hindi ba natin hihintayin sina Herson? Tanong naman ni Samara. Hindi na dahil nauna na sila doon. Tara na. Muli niyang pag-aaya at tumango naman si Samara. Sa bawat araw na magkasama sila, ay mas lalong nagiging malalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Clean freak at ayaw pa rin ni Cyrus na hinahawakan siya ng kung sino-sino. Ang tanging pinapayagan niya lang na paglutuan siya at tumawak sa kanya ay si Samara. Dahil doon ay kinekwestiyon ng dalaga ang sarili niya. Ano bang meron sa amin? At ganun niya ako ituring. Tanong niya sa sarili. Gustong-gusto niyang itanong iyon sa binata, pero wala siyang lakas ng loob dahil baka nami-misinterpret niya lang ang ipinapakita nito. Isang araw, hindi inaasahang nagkasakit si Samara. Magkikita sana sila ni Cyrus ng tanghali noon, bago dumiretso ang dalaga sa card viewing ni Shane. Nag-text naman siya sa binata upang ipaalam ang kalagayan niya bago siya natulog. Wala pang kalahating oras ang nakalilipas nang biglang may kumatok sa pinto ng bahay nila. Baka importante iyon, kaya naman pinilit ni Samara na makatayo upang pagbuksan iyon. Cyrus, nauutal na saan niya nang bigla siyang ma-out of balance dahil ang bigat ng nararamdaman niya. Sobrang taas ng lagnat mo, Samara. Kumain ka na ba? Tanong ni Cyrus. Mamaya na. At hindi ko pa kayang kumayo at magluto eh. Bakit ka nandito? Sinabi ko na sa'yo na hindi ako makakapunta. Tanong ni Samara nang bigla siyang buhatin ni Cyrus na pa-bridal style. Alam ko. At naiintindihan ko naman yun. Dadalhin mo na kita sa kwarto mo para mapunasan kita. At para rin umayos ng pakiramdam mo.
Anya, bago niya inihiga ang dalaga sa higaan nito. Pasensya na, kailangan mo pong gawin to. Paghingi niya ng paumanhin. It's okay, Samara, really. No, just stay there at kukuha ko ng towel na may maligamgam na tubig. Inasikaso ni Cyrus ang dalaga. Pinunasan niya ang katawan nito at pinagpalit niya ng damit ang dalaga. Bukod doon ay ipinagluto niya rin ito gamit ang mga nakita niyang panglahok doon. Anong oras ang card viewing ni Shane? Tanong niya kay Samara. Mamayang alauna. Bakit mo na itanong? Tanong ni Samara habang kumakain ito. Ako na lang muna nga-attend sa kanya. Medyo malayong school niya dito kaya kailangan ko nang umalis. Kilala naman ako ng kapatid mo kaya sigurado akong okay lang na akong umattend. Magpahinga ka na lang muna rito at pagbalik ko, ibibili kita ng prutas. Anya bago siya nagpaalam. Hinalikan siya ni Cyrus sa noo bago ito umalis. Dahilan para mas lalong maguluhan si Samara. Bakit mo ginagawa to si Cyrus? Naguguluhan ako. Anya sa sarili bago siya humiga sa kama niya upang magpahinga. Sa kabilang banda naman ay nagtataka si Shane kung bakit nandoon si Cyrus. Ano pong ginagawa niyo dito? Kayo po ba yung boss ni ate, di ba? Tanong ni Shane. Hindi makakapunta ng ate mo at nilalagnas siya. Sa bang classroom mo rito para maka-attend ako sa meeting. Pag uwi natin, ibibili natin ng gamot at prutas ang ate mo. Tanong ni Cyrus, kaya naman dinala siya ni Shane sa may classroom niya. Sino yung pogi mong kausap? Don't tell me yun ng papa mo ang pogi niya naman. Kinikilig na saad ng kaklase ni Shane na si Ella. Hindi niya ako tatay. Boyfriend ako ng ate niya. Sagot nito dahilan para magulat si Shane. Nagsimula na ang meeting habang si Shane ay hindi makapaniwala sa narinig niya. Matapos ang meeting ay sumakay na sila sa kotse ng binata. Sorry kung nagpanggap ako bilang boyfriend ng ate mo. Naisip ko lang na mas okay kung may connection tayo kunwari. Dahil akong umattend ng car viewing mo. Aside from that, bakit mo naman magkatotoo yung sinabi ko? Nakangising Anya habang si Shane naman ay hindi alam kung anong sasabihin dahil sa gulat. Maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw ay nag-birthday si Sean at inimbitahan niya si Samara. Kilala ni Samara ang girlfriend ni Sean kaya naman tinutulungan siya nitong magbihis para sa party. Eto ba talagang susuotin ko? Medyo maikli kasi tapos labas pa yung likod ko. Hindi ba ako magkakasakit nito? Tanong ni Samara kay Daisy, ang girlfriend ni Sean. Oo, ganyan talaga ang mga kailangan na suot doon. Bar party ang magiging birthday celebration ng love ko. Kaya mga pa-sexy dapat tayo. Sasayaw tayo sa dance floor habang nagiinom. Dahil sa pamimilit ni Daisy, ay wala nang nagawa si Samara. Pumunta sila doon sa may bar at medyo kinakabahan ng dalaga dahil maraming tao doon. Hey girlies! Mabutit nakapunta kayo sa birthday ng love ko. Anyways, I want you to meet my future bilas, si Samara. Pagpapakilala ni Daisy sa dalaga sa mga kaibigan niya. Bilas? The future wife ba siya ni Cyrus? OMG girl, you're so lucky! Masayang saad ni Princess bago sila inaya ni Daisy sa dance floor. Nagsayawan naman sila doon at uminom ng alak. Medyo late nakarating si Cyrus dahil may pinuntahan pa itong meeting. Ano ba yan? Ang dami-daming tao dito, kuya. You know I hate crowded people. Paano pa ako sinama dito? Napatigil siya sa pagsasalita nang makita niya nagsasayawan sina Samara kasama ang girlfriend ng kuya niya. Kalma lang bro, baka tumulong laway mo Ang ganda ni Samara no? Pang-aasar ni Herson sa kaibigan habang si Sean naman ay nakangisi. Naupo sila sa may table kung saan kitang-kita nila ang mga nagsasayaw. Madaming mga babaeng mas revealing ang damit doon na nagsasayaw. Pero ang focus lang ng binata ay na kay Samara. Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon na makalapit dahil sa mga babae na kasama ni Samara, habang madami naman ang mga taong lapit ng lapit kay Cyrus. May lumapit na lalaki kay Samara at hindi alam ni Cyrus pero naiinis siya. Dahil doon ay napainom siya ng inom hanggang sa malasing siya. Who did he think he is getting closer to Samara like that? Ang kapal ng mukha niya. Inis na saad ni Cyrus bago siya sunod-sunod na lumalagok ng alak. Wait bro, calm down. Mapakamatay ka ba? Kumalma ka naman. Huwag mong gawing tubig yung alak dahil lang sa nagsiserlos ka. Calm down. Natatawang saad ni Sean
habang pinipigilan niya ang kapatid. Inago niya ang bote ng alak na hawak ni Cyrus at itinago ito. Si Samara naman ay nalasing rin dahil nasarapan siya doon sa iniinom niya. Hindi ito lasang alak pero grabe ang tama nito. Kaya naman makalipas ang ilang oras ay naramdaman na niya ang pag-iinit ng katawan niya. Isinasabay niya ang beat sa bawat paggalaw ng katawan niya nang biglang may pumulupot na kasamay sa bewang niya. Cyrus! Pagtawag sa kanya ni Samara nang mas lalong ilapit ni Cyrus ang katawan ng dalaga sa kanya. Nagkatatigan silang dalawa bago naglapat ang kanilang mga labi. Walang masyadong nakakapansin sa kanila dahil halos lahat ng tao doon ay lasing na rin. I can't take it anymore, Samara. Let's go to my mansion. Pag-aaya niya at tumango naman ang dalaga. Init at haplos nila sa katawan ng isa't isa ang kanilang nararamdaman. Sa bawat halik na pinagsasaluhan nila, ay mas lalong lumalalim ang pag-i-invade nila sa katawan ng isa't isa. Sa madaling salita, may nangyari sa kanila ng gabing yun. Dahil doon ay naging awkward sila sa isa't isa. Palagi silang nag-iiwasan ng tingin at dahil alam ni Sean ang nangyari, ay inaasar niya ang dalawa kapag nagpaparinig. Bro, parang wala kayo ni Samara ng birthday ko. Saan kayo nagpunta? Painosenteng tanong ni Sean habang yung dalawa naman ay namumula at hindi makasagot. Dahil doon ay iniwasan muna nila ang isa't isa. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay may kakaibang nararamdaman ng dalaga sa sarili niya. Palagi siyang inaantok, gutom, moody at masakit ang ulo. Nakatulog nga ulit siya sa opisina ni Cyrus, pero mabuti na lang ay nakaalis siya bago dumating ang binata. Samara, nakita mo ba sina Sean at Cyrus? Tanong ni Daisy nang makita niya ang dalaga. Oo, nasa opisina sila. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang makaramdam siya ng pagsuka. Kaagad siyang tumakbo papunta sa may banyo at doon sumuka. Kaagad naman siyang sinundan ni Daisy at hinawakan nito ang mahabang buhok ni Samara habang sumusuka ito. Ano nangyayari, Samara? May nakain ka bang panis o expired na? Bakit ka nagsusuka? Nag-aalalang tanong ni Daisy sa dalaga matapos itong sumuka. Hindi ko alam, Daisy. May gusto akong sabihin sa'yo pero hindi ko masabi dito. Dahil baka may makarinig sa atin. Anya, kaya naman kaagad na kinuha ni Daisy ang dala niyang pagkain para sa boyfriend niya. Dito ka muna, Samara. Iaabot ko lang to kay Sean at mag-usap tayo sa restaurant ko. Anya, kaya naman tumango na lang si Samara. Matapos dalhin ni Daisy ang pagkain ng boyfriend niya, ay isinama niya si Samara sa restaurant niya. Sa VIP room sila pumesto para walang makakarinig sa kanila. Anong gusto mong sabihin? Okay ka lang ba? May problema ka ba? Tanong ni Daisy sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba tong hinala ko. Pero kasi may posibilidad na buntis ako. Anya na nagpalaki sa mga mata ni Daisy. Araw-araw ako nagsusuka at palagi akong inaantok at masakit ang ulo. Ito yung mga sintomas na naramdaman ni Mama noon nung ipinagbubuntis niya si Shane. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Daisy. Hindi na napigilan ni Samara ang sarili niya at naluha na siya. Si Cyrus ang ama, di ba? Nakita ko kayo na umalis nang magkasama doon sa party ni Sean. May nangyari ba sa inyo nung gabing yun? Tanong ni Daisy at tumango naman ang dalaga. Ano nang gagawin ko? Wala namang kaming relasyon. Paano kung hindi niya matanggap to? Lumuluhang Anya, kaya naman kaagad siyang niyakap ni Daisy. Kailangan mong ipaalam sa kanyang tungkol dyan kay Samara. Tsaka, paano mo naman nasabi na hindi niya matatanggap ang magiging anak ninyo? Malay mo naman, mahal ka na pala niya at hinihintay ka lang niya na umamin. Ayaw pa sana ni Samara na umamin, pero nalaman na rin ni Sean ang tungkol dito. Samara, kailangan mo sabihin ang tungkol sa bata kay Cyrus. Mas mabuti nang sa'yo manggaling kaysa sa amin. Pag-ibigay suggestion ni Sean habang pinagmamasdan nila ang pregnancy test na ginamit ni Samara. Dahil doon ay napagpasyahan na rin ni Samara na sabihin kay Cyrus ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Ngunit hindi siya makakuha ng time dahil naging busy ang binata sa trabaho niya. Kaya naman napagpasyahan ni Samara na antayin ito sa opisina ng binata. Sigurado ka ba na okay lang na maiwan ka dito? Nag-aalalang tanong ni Daisy sa dalaga. Oo, okay lang ako. Ituloy niyo na ni Sir Sean yung dinner date niyo. Gustong manatili ni Daisy doon para may makasama sana si Samara.
pero pinigilan siya ng dalaga. Nang makaalis ang magkasintahan, ay si Samara na lang ang naiwan doon. Bigla namang nakaramdam ng antok si Samara kaya nahiga siya. Nakatulog siya, hawak-hawak ang pregnancy test na ipapakita niya sana sa binata. Nang magising siya, ay muli siyang sinalubong ng tingin ng binata. Hawak-hawak nito ang pregnancy test na nakalimutan palang ilagay ni Samara sa bag niya. Cyrus, nauutal na pagtawag niya sa pangalan ng binata bago siya umayos ng upo. Are you waiting for me to tell me about this? Tanong niya habang hawak-hawak niya ang pregnancy test. Oo, buntis ako, Cyrus. May nabuo tayo ng gabing may nangyari sa ating dalawa. Ayoko sanang sabihin to sa'yo dahil baka hindi mo matanggap. Pero pinilit ako ni Sir Sean at Daisy. Kung ayaw mo naman sa magiging anak natin, sabihin mo lang. Lalayo na kami para hindi mo na kami makita. Malungkot na saad niya bago siya tumungo habang pinipigilan ang sarili na maluha. What would you think that, Samara? Hindi mo pa rin ba nahahalata ang nararamdaman ko sa'yo sa mga ikinikilos ko? Mahal kita, Samara. At pananagutan ko kayo ng magiging baby natin. At saan mo naman naisip na baka hindi ko matanggap ang pinagbubuntis mo? I'm more than happy to be a father. Lalo na't ikaw ang ina na magiging anak ko. Sobrang saya ko kung alam mo lang. Lumuluhang saad ni Cyrus bago niya niyakap si Samara na tuluyan ng naiyak. Mahal rin kita, Cyrus. Anya habang patuloy ito sa pag-iyak. Nagkaaminan sila ng gabing yun. Bukod doon ay ipinakilala na kaagad ni Cyrus ang dalaga sa buong pamilya niya. Tuwang-tuwa naman sila Sonia at Sergio dahil nung mga panahong naghahanap sila ng mapapangasawa para sa anak nila, ay na-inlove na pala ito. Habang nagbubuntis si Samara, ay nililigawan siya ni Cyrus. Araw-araw ito nakakatanggap ng bulaklak at mga pagkain. Pero imbes na chocolate, ang ibinibigay sa kanya ni Cyrus ay ang pinaglilihian nito. Medyo nahihirapan si Cyrus dahil sa pagiging moody ni Samara, pero tiniis niya ito dahil mahal niya ang dalaga. May mga GERD cravings pero kahit na ganun, ay pinilit niyang makuha ito. Mahal, gusto ko ng buko pero si Herson ang kukuha. Mahal, gusto ko ng pansit na galing sa Batangas. Mahal, gusto namin ni baby ng ramen na galing sa Japan. Medyo nakakaloka ang cravings ni Samara, buong pagbubuntis niya. Pero kahit na ganun, ay to the rescue palagi si Cyrus. Matapos mga nakang dalaga ay ikinasal na silang dalawa. Si Shane naman ay nagsimula ng mag-college at pinapaaral siya ni Cyrus. Ang kapalit nito ay kailangan niyang mag-aral ng mabuti para makapagtapos siya ng pag-aaral. Dito na nagtatapos ang istorya ng pagmamahala ni Cyrus at Samara. Magkaiba man ang estado nila sa buhay, pero dahil sila ang nakatadhana sa isa't isa, ay sila pa rin ang endgame. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Lan. Ito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Sa muli. Sa muli. Sa muli. Sa muli.